ni Auntie Claire. Pinupuri po itong si Leni Robredo. Ayan. Sabi po ni Auntie Claire, ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira. Ayan. Para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Kala mo, ang galing magsalita ni Auntie Claire, no? Kala mo, concerned talaga sa Pilipinas, eh. Si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Walang hatakan pababa o siraan kung hindi puspusang trabaho lang para sa bayan. Okay, ang sarap pakinggan, no? Si Leni daw po ay bukas po sa ang puso sa magagandang proyekto. Hindi raw po naninira ng proyekto. Totoo ba yan? Hindi naninira talaga si Leni, hindi naninira. Alam po ninyo, magtotohanan po tayo. Ano po bang sisirain? In the first place, meron ba kayong proyekto? Ah? Ano ba ang proyekto ng pamahalaan na sisiraan ni Leni? Meron ba kayong war on drugs? Meron ba kayong... hindi po totoo yan na hindi naninira si Leni. Wala lang talagang makita na proyekto kayong ginagawa kaya walang maisira. Okay, in fact, nung panahon po na siya ay Vice President, ito po ang pangunahing kritiko, no? Lahat halos sa gobyerno, lahat lalos ng Pilipino, 90%. Ang rating po ni Tatay Digong, 90% lagi, no? Lahat po ng mamamayan, halos lahat, siyam sa bawat 10 mamamayan, aprobado po ng ginagawa ni Tatay Digong. Samantalang ito si Leni, nung Vice President siya po, pangunahing naninira po yan, no? Ng mga trabaho ng pamahalaan. So, isa-isahin po natin yung mga paninira, no, ni Leni Robredo nung panahon po ni Tatay Digong. Ibig sabihin, kaya po hindi naninira ngayon si Leni Robredo, kakampi nyo eh. Alangan naman siraan kayo, di ba? Tsaka ikalawa, ano naman sisiraan niya? Wala naman kayong proyekto. Kaya isa-isang proyekto niyo, flood control, puta, palpak pa. Siyempre, hindi sisiraan ni Leni Robredo. Nagbigay si BBM ng 500 million pan-repair, eh. Purim-puri. Bakit? Nagbigay na naman ng pabahay sa Naga. Di ba? Ganyan lang po eh. Yung maganda rin yung technique nito ni BBM. Yung mga sikat po na politiko na dati niya nakalaban, katulad ni Leni at ni Isko, binubuhusan niya ng tulong. Paano nga naman siya babanatan pa ni Leni kabibigay lang ng 500 million. Ibig sabihin mga kapatid, 100 million ang binigay ni BBM dun po sa lahat. Lahat na po sa Sarangani, sa Jensan, lahat na po na nalindulan. Yan ang bigay ni BBM. Hindi natin alam kung paano po makakarating yan sa mga tunay na naapektuhan. Pero nagbigay po siya. Okay, 100 million. Kay Leni Robredo, ang binigay niya po, wala pong sakuna. Para ayusin lang po yung Jesse Robredo Gymnasium. Ang binigay niya po ay 500 million. Paano mo babanatan yan? 500 million? Tapos ngayon may pabahay pa. Si Kiko naman, mayat maya, si Isko sa Maynila, mayat maya naman, meron tinatawag nating mga ayuda sa Kamaynilaan. Bigay ng bigas, bigay ng kung ano-ano. Bakit sila babanat? Nakikinapang sila. Di ba? Lalo na si Leni. Pero nung panahon po, nang si Leni po ay Vice President, panay po banat niya sa magagandang proyekto ni Tatay Digong. Ito po isa-isahin po natin. Baka kasi sabihin ng mga to, pinagmamalaki kasi ni Auntie Claire na hindi raw palabira.
No, yung magagandang proyekto po ni Tatay Digong, sino po pangunahing bumibira diyan? Si Leni Robredo. Tulad po ng war on drugs, 'di ba? Oh, yan. Dumadayo pa po si Leni sa ibang bansa para siraan yung war on drugs ni Tatay Digong. Alam po natin yan. Kaya nga yung mga sip-sip kay Tatay Digong, gusto po na idemanda o gusto pong impeach itong si VP Leni at that time. Sabi po ni Tatay Digong, no, wag niyong pakialaman yan. Yan ay binoto ng taong bayan. Hayaan niyo siya. O yan po. Ganyan po ang tao mang mama. Kahit na wala nang ginawa, no? Yung si Leni Robredo, kahit wala na pong ginawa kundi siraan siya, ayaw pa rin po ma-impeach. Etong nakaupo sa Malacanang ngayon, grabe. 'Di ba? Pucha, talagang warakan eh. Pinakulong si Tatay Digong. Yan po yung ganti niya sa pagpapalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani sa tatay. Tignan niyo naman. Oh. Ayan po ang ganti ni BBM sa pagpapanalo ng mga Duterte sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman talaga mananalo yan kung hindi dahil kay BP Sara eh. Alam natin lahat. Okay. War on drugs, pangunahin po. Napakagandang programa. Nung panahon po ni Pinoy, naku po, ang lala na po ng droga. Imagine niyo kaya nga po nanalo si Tatay Digong. Bakit siya nanalo? Po tiyan, ang plataforma niya, magkukondak ako ng war on drugs. Di ba? Yan pong mga drogista, mga drug lords na yan, papatayin ko yan. Di ba? Yan yung mga ano. Kaya, sasabihin ninyo na pangit ang war on drugs. Pucha, yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino noon, kaya nanalo si Tatay Digong. Kahit walang ganong pera yun. No? Yan. So, binanatan niya po yung war on drugs ni Leni Robredo, kaya hindi po totoo na hindi siya bumabanat. Hindi lang siya bumabanat kahit napakalaki ng kapalpakan dahil kakampi niya. Hindi bumabanat kay Bongbong kasi nga kakampi. Di ba? Bakit mo babanatan yung nakikinabang ka? 500 million ang katapat niyan. Okay. Ikalawa, pandemic response and relief. Pati po yung napakagandang pandemic response ni Pangulong Duterte. Napakarami po na dyan ni Leni Robredo. Natatandaan nyo yung mga sinasabi niya na kung hindi daw dahil sa mga turistang inchik, binanatan pa yung mga tourist na pumapasok sa atin noon. Hindi naman po. Tapos yung mga, pati po yung nagligtas sa atin, yung mga, anong tawag dyan? Yung kinulong tayo ni Tatay Digong. Ano na nga yung tawag doon sa tayo ay ano? Hindi quarantine eh. Yung tayo ay nasa bahay lang. May tawag doon eh. Yun na nga. Pati yung binanatan. Hindi quarantine, yung nasa bahay ka lang. Bawal tayong lumabas, lockdown. Numero unong critic niyan si BP Leni. Nag-lockdown tayo. Yun po yung kaya hindi nag-spread yung COVID sa atin dahil ni-lockdown tayo. Unlike sa Amerika at that time na kaya diyan palpak si di ba? Si Donald Trump, pucha, biyahe pa rin ng biyahe yung mga Amerikano eh. Hindi mo kayang pigilan yung kalayaan ng mga Amerikano, kaya galit na galit sila sa lockdown. Yan si Leni Robredo. Ano pa ang mga binanat niya? Ito po, 'di ba, yung medical approach daw, wag daw military approach. Kaya nga naasar diyan si Tatay Digong, ikaw na bumili. Yung panahon po na walang mabili. Wala pa po nagtitinda ng bakuna. Panay ang banat ni Leni Robredo. Bakit hindi tayo naghanap ng bakuna at panay military means? Yung lockdown sa kanya, dinidescribe ni Leni na military. Kaya yan po, nung panahon po ni Tatay Digong, si Leni Robredo, wala nang ginawa yan kundi umatake.
Ngayon lang po yan hindi umatake kasi nga kakampi. Yun eh. Kakampi siya ni BBM. Huwag na tayo magbulahan. Yan talaga yung nangyari. 500 million puta, aangal ka ngayon. Bulag-bulagan na yan sa mga flood control. Oh. Ano pa? Foreign relations, yan, yung pakikipagkaibigan natin sa China, binabanatan din yan. Natatandaan ko nga yung mga pati nga po yung yung napakagandang Dolomite Beach. Alam niyo po yung Dolomite noon, basurahan po yan. No? Diyan po, taihan po ni Ridon yan, kaya galit na galit si Ridon sa sa, sa Dolomite eh. Malamang dyan umi-FC Ridon. Gusto niya pa imbestigahan yung Dolomite, di ba? Bakit daw pinaganda yung Dolomite? Ong-ong din eh. Malamang dyan umi-FC Ridon. Taihan po yan eh, yung kahabaan ng Dolomite na yan. Tapos pinaganda. Si Leni Robredo rin umaatake dyan. Ano pa mga inatake niyan? Kaya hindi totoo yung sinasabi mo, Auntie Claire, na buti pa si Leni Robredo, nakakakita ng, pati nga yung build. O nga pala, yung halos wala ka nang maipinta sa build ni Tatay Digong. Pero si Leni Robredo, puta, bigas na. Dapat daw, bigas na lang daw kaysa mga tulay. Mga utak eh. Binibira nila eh. Pandemic na raw, nagbe-build pa si Tatay Digong. Mga eng-eng talaga eh. Yan po. Tama naman, hindi bumabanat ngayon. Ngayon lang, pero noong araw, nung hindi niya kabati yung presidente, hindi lang siya pinapansin ni Digong kasi wala rin naman pumapansin sa kanya na tao eh. Basta maganda talaga ginawa mo. Kaya react na react to. Kasi nga, sa mga tao, di ba, bad shot sila sa mga tao, kaya ang gagawin mo pag hindi ka yung mga tao hindi ka pinapansin, yung mga tao masama ang dating sa'yo, ang gagawin mo, sisiraan mo na lang yung mga nag-criticize. Papakulong mo, katulad ni Tatay Digong, pinakulong sa dahig. Kakasuhan mo, katulad ni BP Sara, pina-impeach ngayon. Lahat ng mga kakampi, si Pastor Quebuloy nakakulong, si Senator Bato nagtatago dahil kinasuhan sa dahig, etc. Sila Bongo, si Rodante Marcoleta, ayan po, may mga nakaambang kaso sa kanilang lahat. Yun pong kaya raw pinagmamalaki nila ngayon na walang warrant of arrest kasi pinalagan sila ng pamunuan ng iglesia eh. Parang nagpahiwatig, we are one, sabi ng mga leadership ng iglesia. Yari sila dyan. Hindi po dahil sa ayaw nilang ipakulong si Marcoleta. Talagang yayariin sila, papalagan talaga sila ng iglesia ni Cristo. Kaya pong magpalabas ng iglesia ng milyon. Pag pinakulong po si Senator Marcoleta. Kaya yung mga sinasabi nila na palaangal lang yung mga Duterte, normal po yan. Ganyan po talaga trabaho ng oposisyon. Kaya yung mga nagkiklaim po na oposisyon, katulad po nitong mga nila Risa Ontiveros, mga coups kayo. Meron bang oposisyon na hindi nyo man lang ino-oppose? Kung anong lahat ng ginagawa ng gobyerno, pati po nakawan sa gobyerno, hindi nyo nga binabanatan eh. Paano kayo naging oposisyon? Pati yung mga very obvious na nakawan sa gobyerno tulad ng flood control, hindi nyo naman ino-oppose.